Konnichiwa. A day in my life as a small business owner. Si tatay nga ulit yung namalengke, ginising niya nga ako para ilista nga yung ibang bibilin niya. Niya na nga at eto na bumangon na nga ako para pumunta sa pwesto para dalhin nga doon lahat ng mga pinamili. Bago ang lahat, i-flex ko nga lang sa inyo yung nabili ko nga sa Black Eto nga yun, may number siyang 21 at may pangalan nga rin siyang Ate Pat sa likod. Pangalawa na nga itong binili ko na to at gusto ko nga mabili lahat ng kulay niya. Kaya kailangan pa nga magsipag-sipag mga eto na nga at fast forward, nandito na nga tayo sa pwesto at kasama nga rin natin si Aiza. At saka nga pala si Noemi, sumama na nga rin sa amin. Eto na nga, nandito na nga ako sa pwesto. Nag-post na nga rin ako na half day lang mag-o-open yung pwesto. Bala ko kasi talaga magpahinga muna at medyo masama nga yung pakiramdam ko. Pero nung nandito nga ako sa pwesto, hindi ko nga talaga maiwasan na hindi talaga maglinis mga bi. Kaya nga ito, naglampaso-lampaso nga muna ako dito. Para nga ako mamaya pagpasok namin dito sa pwesto, unti na nga lang din yung gagawin namin. Nagluto na nga rin pala ako ng pastel dyan at nakapagsaing na nga rin ako. At ayun nga, nakapaglaban na nga rin si Aiza ng basahan. Para nga pagpasok namin dito, kunti na lang gagawin namin mamaya. Pauwi na nga rin kami dyan at meron nga mga batang sumalubong sa amin. Nagsabi na nga rin ako sa kanila dyan na alauna nga magbubukas yung pwesto. Pero nga mga be, nagtuloy-tuloy pa nga rin sila dito sa pwesto at sabi ko nga sige na nga at pagbibigyan ko na nga rin sila. Chicken pastel nga ang binibili nila dyan sa amin. Nag-post na nga rin talaga ako dito sa page ko na 1 PM nga magbubukas yung pwesto na to. Kaso nga lang baka nagugutom na ang mga batang iri kaya bigyan na nga lang din natin. Buti na lang din talaga nakapagsaing na nga tayo bago nga tayo umalis dito sa pwesto. Ayan nga, umuusok-usok pa nga yung kanin na atin dyan. Eto na nga, tapos na nga natin gawin yung mga order nila at makakauwi na nga rin tayo. Take out nga lang yung ginawa namin at take out nga lang din pwede ka ako. Pagkabigay nga ng order nila, umalis na nga sila at nag-thank you na nga rin kami sa kanila at nakauwi na nga rin ako ng bahay. Pag-uwi ko nga dito sa bahay, may nag-chat nga sa akin na nasa pwesto daw sila. Nagsabi na nga rin ako na alauna magbubukas. Pero nag-send na nga sila ng picture na nasa pwesto nga daw sila. Kaya nga sabi ko nga sa kanila, wait lang kako, pupunta na nga kako ako doon. Bago nga rin ako pupunta doon, tinawagan ko nga rin si Aiza para magpasama na nga rin ako sa kanya sa pwesto. Abay mga be, pagdating ko sa bahay, magpapahinga pa lang sana. Kaso nga nandun na nga rin yung mga bata. Baka nagugutom na nga rin sila, kaya pumunta na nga rin ako sa pwesto. Dinaanan ko na nga rin pala sa Aiza sa bahay nila at didiretso na nga kami sa pwesto. At yun na nga, pagdating namin dito sa pwesto, nandito na nga sila naghihintay nga sa amin. Sa kasamaang palad nga, wala nga pala akong dalang susi dyan, kaya umuwi nga ulit kami. At ayan nga, dito nga nakuha na nga namin yung susi at nabuksan na nga rin namin yung pwesto. Natapos na nga rin namin gawin yung order nila at take out ko nga lang din ginawa. Kasi nga, uuwi na nga rin kami. Naglabas na nga rin ako ng tubig doon at mga cups, pero nag-order nga rin sila sa amin ng nagpaalam na nga rin ako sa kanila na uuwi na kami. Ang kaso nga lang, palabas pa nga lang din kami ng gate. Meron nga na naman mga bata naglalakad. Ayun nga, mga be, paalis na nga tayo at naharang nga na naman tayo ng mga batang iri. Sabi ko nga, isarado pa nga kami, kaso nga ang sagot nila, ihintayin nga daw nila kaya kami. Kaya nga, eto, hindi na nga rin ako nagdalawang isip na bumalik kasi kung hihintayin pa nila kami, hanggang alauna sila dyan mga eto, bumalik nga na naman kami sa pwesto para pagbentahan nga sila. Sabi ko nga dyan, wala na ba talagang hahabol at para makauwi na nga ang Ate Pat yun, gusto ko na talaga magpahinga. Eto nga rin pala yung sinaing ko, paubos na nga rin siya dyan. Abay ba naman kasi kahit sarado pa yung pwesto, marami na nga nagbibilihan ng pastil. Buti na lang talaga, nakapagluto na nga ako ng pastil at nakapagsaing na nga rin ako ng kanin dyan. So wala rin mga be, pag uwi ko nga dito sa bahay, hindi nga rin naman ako nakapagpahinga kasi nag-edit nga ako ng mga vlogs. Just nga nakaligo na nga rin ako kasi 1 PM na nga yun. 1 PM kasi talaga ako nag-post na magbubukas ng pwesto. Medyo na late lang ako ng unti at eto na nga at papunta na nga ako sa pwesto. Pagdating ko nga dito sa pwesto, napansin ko nga na parang bumabaha nga na naman. Diyos, may Marimar, may tagas nga na naman yung gripo namin. Naayos nga rin yun ni Tito Ferdy. Thank you so much po sa inyo. Kaya nga eto, nakapagbukas na nga rin kami ng pwesto dyan. At pagbukas nga namin ng pwesto, naubos na talaga yung mga kanin kaya namin. Kaya nga eto, hindi na naman kinaya ng rice cooker namin. Kaya nga sinalang ko na lang sa gasol. At habang nagsasaing nga kami dyan at pastil nga yung binibili nila, nagbabalibol nga muna sila dyan habang hindi pa nga luto yung kanin. Tingnan naman kasi yung listahan namin, halos puro pastil nga yung nakalista mga bi. At hihintayin nga din nila maluto yung kanin. Dahil nga sa gasol ko na nga rin sinalang, medyo mabilis na nga rin yung maluto. At ayan nga, luto na, nakagawa na nga rin kami ng pastil 15 dyan. 15 pieces nga ng pastil yung ginagawa kong pa-order 8 nga na dine-in na pastil at 7 nga na take-out. Talaga naman, yung pastil natin. Malapit na nga rin pala ako maglabas ng pastil in a jar. Abangan nyo na nga lang din yung mga susunod na video kaya ko. Kung hindi ka pa nga naka-follow sa page ko na to, follow mo na nga po ako. Thank you so much. Natapos ko na nga rin gawin yung 7 na pastil at eto nga may humabol na 2 pastil for take-out. Abay mga bi, kakatapos lang natin magsaing. Ayan na ubos na siya bi. Thank you Lord. Pagkatapos nga na naubos ng kanin, isinaling ko nga rin din yung konting natira at nagsaing na nga rin pala. At yun na nga mga be, pagkasaing nga, pastil nga na naman ang ginawa natin at fried noodles. Nag-order nga yung classmate ko dyan na taga-Balang Hari pa at pipick upin niya na nga lang din dito sa pwesto. Abay, thank you so much talaga sa inyong lahat. Ayan nga na naman mga be, paubos nga na naman yung sinaing natin. Abay, parang kailangan na ata natin ng rice cooker na sobrang laki. Yung kasing laki ko. Huy, hindi ganun.
Gagawa nga na naman ako ng pa-order dyan at eto nga't mag-deliver nga na naman. Abay, kahit dalawa lang kami sa pwesto at medyo masama yung pakiramdam ko, nag-deliver pa nga rin talaga ako at nanghihinayang nga. Pagbalik ko nga dito sa pwesto, ayan nga si Intet. Kasama niya nga yung mga kaibigan niya at kakain nga sila dito sa pwesto. Abay, just may marmar, konti na lang talaga yung natitirang pastil dyan. At last order nga ng pastil sa amin ay hindi ko naman talaga alam kung paano ko nga paghahati-hati. Pero nagawan ko nga rin ng paraan na paghati-hati ko nga yung pastil, mga babe. Bawi na nga lang ako sa susunod at unti lang talaga yung nailagay kong pastil, pero solid pa rin yun, ito na nga, tapos na nga yung order nila Intet, kaya tinawag ko na nga lang din sila para sold out na nga yung pastil at susunod naman na masosold out etong burger natin. Nag-order kasi sa amin na 7 order ng buy one take one, so 14 pieces nga yung gagawin namin dyan. Bago ang lahat, shoutout nga sa pamangkin ko na busy kumain ng burger overload dito. Busy rin siya sa panonood ng cellphone. Dahil nga mauubusan na nga kami ng buns, naghanap nga muna ako ng mabibilan. Nakalimutan ko kasing pasobrahan yung pabili kay tatay na burger buns sa bayan. Kaya nga eto, kahit humuulan, sumuba pa talaga ako para maghanap nga. Hindi ko na nga rin na-videohan lahat kasi masama pa rin talaga yung pakiramdam ko. At mga araw nga na to, alas 7 pa nga lang, nagsara na kami ng pwesto at hindi na talaga kaya ng powers. Kasi nga kinabukasan pa nga dyan, maaga nga na naman gigising para asikasuhin nga yung pastil at na-sold out nga na naman. Lagi na nga na-sold out kaya magdadagdag nga na naman tayo. O siya, thank you so much po sa inyong lahat. Hanggang dito na nga lang po ulit. Ingat po kayo palagi.